Vice President Sara Duterte planong ipaaresto sa lalong madaling panahon. Ito po ang balitang umalingaw-ngaw sa lahat po ng sulok ng mainstream media at ng social media, mga kaibigan. Nag-umpisa po ang pagpapadakip o ang isyong ito ng pagpapadakip kay Vice President Sara Duterte matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial, kung saan ay nagkaroon po ng mainitang sitwasyon sa Senate Impeachment Court. Dito po kasi ay nakita nating uminit ang ulo at napikon itong si Attorney Lorna Capunan during the cross-examination ng CPA lawyer na si Attorney Christine Ferrer sa kanilang witness na si Silene Del Ocampo. Mga kaibigan, nakita natin kung paano ginamit ng matandang abogada yung kanyang napakatagal at napakahabang experience bilang abogada. At sabi pa nga po niya, I don't think I have to lecture you on that. Ito kaya, mga kaibigan, ay isang hudyat na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay humihina at talaga namang sa bawat araw na isinasagawa ang impeachment trial ay lalong lumulubog ang mga aligasyon nila laban kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang kasi, mga kaibigan, araw-araw akong nanonood ng impeachment trial. At talaga namang pinakikinggan kong mabuti, hindi lamang po isang beses, 2 beses, 3 beses. Kapag meron akong narinig na hindi ko naintindihan, inuulit ko po yung impeachment trial kahit gaano pa ito kahaba. Dahil sa bawat pag-ulit po natin sa pakikinig, nakikita natin ang maliit na detalye na akala natin ay normal lamang, akala natin ay maayos, no? Kasi pagkatapos po ng impeachment trial, nandyan po ang press conference ng bawat panig at dito natin nakikita lalo yung mga maliliit na issue na hindi natin napansin pero napansin ng mga batikang abogado. At syempre dito natin nalalaman na palugmok nga talaga dahil hanggang sa ngayon ay wala pa po silang napatutunayan sa mga aligasyon nila. Unahin natin yung unang articles of impeachment na kanilang pinag-usapan. Ito po yung grave threats and inciting to sedition. Mga kaibigan, dito po nalaman natin, no? Base na rin po doon sa ibang senator judges na nagtanong, bakit daw through impeachment i-final ang grave threats and inciting to sedition, samantalang ang mga kasong ito po ay ipina-file o isinasampa sa mga regular courts at hindi po sa Senate Impeachment Court. Ito ba ay masasabi nating impeachable offense? Yan po yung isa po sa mainit na dapat nating unawain at intindihin. Okay? And then, ito pong pangalawang articles of impeachment, ang confidential fund. Naumpisahan na po ito ni Attorney Roderick Wamil, ang taga-COA ICFAO po. At dito po natin napatunayan, no, ang mga paglabag mismo ng Commission on Audit. At siyempre, napansin po ito ng marami. Particular na po ng presiding officer na si Chis Escudero. Sabi po ni presiding officer, nilagtawan ng COA ang mismong proseso nito sa pag-audit. Dahil hindi na po dumaan sa notice of suspension, agad na po silang naglabas ng notice of disallowance. Isa kaya ang mga ito, kaya hindi po ano nga po ba doon? Hindi po tinanggap ng defense team yung mga 4,492 documents na inihanda ng prosecution, no? Hindi po nila in-stipulate. Kaya po galit na galit si Attorney Lorna Capunan. Okay? Kaya Attorney Christine Ferrer because of the 4,492 documents na hindi po in-stipulate ng defense. Okay? Mga kaibigan. So, yung panghuling impeachment trial po ng itong nakaraang linggo, mga kaibigan, ay talaga namang sumadsad ng mabuti. No, sumadsad ng maigi, hindi pala mabuti. Dahil lalo pong napapahiya ang prosecution sa mga bagay na ito.
Kaya tingnan ninyo kung ano-ano na lamang po yung mga actuations na ginagawa ni Attorney Lorna Capunan para guluhin po yung sesyon. Kesyo pagtawanan po niya yung mga fictitious name kagaya po ng Mary Grace Piatos, kagaya po ng Andy Lim, ni Pikit, 'di ba? Ang dami pong mga fictitious name. Pero kung babalikan po ninyo again yung impeachment trial, mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Binasa po ni Attorney Christine Ferrer yung mga pangalan ng tao at ang tanong po niya, nandoon ba sa notice ang mga pangalan ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. etc. Ano po ang sagot dito ni witness, no, na si Sailin? Ang sagot po niya, wala po, Your Honor. So ibig sabihin, kanino nanggaling ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim? Sino po yung nagpaingay nito? Okay? Ibig sabihin po, mga kaibigan, itong mga pangalan na katulad po ng Mary Grace Piatos, malinaw po na ito po ay tinatanggap, no? Tinatanggap po ito ng COA dahil hindi po pwede na ilabas ang tunay na detalye at pagkakakilanlan ng mga intelligence people na binabayaran upang magsagawa ng surveillance at malalim na pananaliksik, malalim na pag-survey sa mga confidential informations and activities. So hindi po pwede na mabulgar at makilala ang tunay na mga tao sa likod po ng mga confidential activities na ito. Kaya nga po tinanong ni Attorney Christine Ferrer ang witness kung meron bang nabanggit na Mary Grace Piatos, etc. etc. And base po doon sa sagot ni Sailin, wala. So ibig sabihin, itong mga alias na ito ay ginamit lamang para ikubli, para itago yung pagkakakilanlan ng mga tao na yon. At yun po ay nakalagay sa isang sealed envelope. Yung mga totoong pangalan na yun, mga kaibigan, ay nakatago po, no? Nakasubmit po ito sa COA, pero ito po ay nakasealed na tanging isang tao lamang ang pwedeng magbasa at magbuklat. Okay? Ano po yung sinasabi dito ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson? Kailangang mag-apply ng witness, kung siya po yung taga-COA ICFAO, kailangan niya mag-apply para mabuksan niya, para allowed siya na buksan yung envelope na kung saan nandoon po yung totoong pangalan sa likod ng Mary Grace Piatos. And pangalawa, mga kaibigan, kung narinig ninyo at naintindihan yung sinabi o tanong ni Attorney Christine Ferrer kay Sailin, ang tanong po niya, allowed ba, legal ba na paimbestigahan ng House of Representatives ang COA audit? Pwede ba silang mag-audit? Pwede ba nilang tignan ang audit? And malinaw po sa sinabi ni Sailin, tanging ang Commission on Audit lamang ang pwedeng mag-imbestiga sa bagay na ito. That means to say, ang House of Representatives po ay wala pong karapatan, wala pong jurisdiction, at wala po kahit anuman na justification para pakialaman ang pag-audit. Ito po ay katungkulan ng Commission on Audit. Okay? Dahil sa pagsablay po ng prosecution ay iniakyat na nga po nila ang issue sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso, ang grave threats. Okay? Samantala, yung inciting to sedition, mga kaibigan, ay ibinasura na po. Yung grave threats na lamang po at ang plano ay maipahuli kaagad-agad itong si VP Sara Duterte. Okay, so malinaw po sa 1987 Constitution, Article 11, Section 2. Babasahin ko po, no? The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Malinaw, mga kaibigan. Basahin niyo po
Ulitin niyo po at para maintindihan ninyo.